Ito na yung ating binaklas na 4G63. Tinanggalan natin ang cylinder head dahil meron siyang history ng overheating. Ito yung kanyang cylinder head. Tingnan natin. So maganda naman ang sunog sa cylinder number 1, 2, and 3. Pagdating sa 4, medyo sumablay tayo. So kaya nagkaroon ng problema ay nagkaroon siya ng pagsingaw dito sa part ng cylinder number 4. So hindi na nasusunog ng mabuti yung kanyang gasolina. Sumisingaw na, nagkakaroon na ng pressure sa ating cylinder papunta dito sa ating radiator. So nagkakaroon ng overheating. Ayun, ito tingnan natin yung kanyang cylinder head gasket. So maayos pa naman ang cylinder head gasket. Wala pa naman tayong nakikitang problema, kaya lang merong kaunting pagsingaw. Hindi pa naman pumasok yung tubig sa loob ng ating block, no? Hindi pa naghalo yung tubig at ang langis. Ang nangyayari, yung pressure na nagmumula sa kanyang cylinder ay napupunta sa ating radiator. Kaya mabilis na umiinit yung ating makina. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkakaproblema, nag-overheating tayo? Ayan, discuss natin. So kung mapapansin nyo itong sensor na ito, ayan, dalawa yan. Yung isang sensor ay para sa temperature. Ito sa temperature din. Kaya lang, ito ay trigger. Ito naman, temperature para doon sa dashboard. Yung nakikita natin sa dashboard na temperature, sa temperature gauge to. Ito naman ay trigger na para mag-open yung ating pan. So ang nangyari, nasira yung kanyang ECT. Hindi na nag-open yung ating pan. So si sir, tuloy-tuloy lang ng takbo. Hindi niya namalayan na hindi na pala nag-open yung kanyang pan. So ayun, discuss natin yung ating ECT. Ang tawag diyan, ang tawag dito ay ECT sensor. Ano ba yung ECT sensor? Ang ECT sensor ay siyang sumusukat sa init ng ating coolant at siyang nagbibigay ng data papunta kay ECM, which is ito po yung ating computer box. So nagbibigay siya ng signal, nagbibigay siya ng data kay ECM para ipaalam niya na mainit na yung ating makina. So kapag nakapagbigay siya ng data, so ang ginagawa ni ECU ay i-adjust yung ating fuel injection. And then ignition timing, idle speed para i-activate yung cooling pan. So yun ang nangyayari. Kaya kapag sira ito, hindi mag-a-activate yung ating pan. So si ECT ay may kinalaman siya sa ating fuel mixture, ignition timing, cooling fan, yung sa dashboard gauge natin at saka yung cold start. So may kinalaman lahat yan. Kaya ang nangyayari, si ECT nagsasabi kay ECU na dagdagan mo kapag malamig pa yung ating makina si ECT nagsasabi kay ECU na dagdagan mo ng gasolina para sa mas maayos na takbo. At kapag naman mainit na yung ating makina, nagtatransfer siya sa mas mababang fuel mixture para naman sa mas maayos na takbo. So nagbabawas sa kapag malamig pa ang makina, medyo mas maraming gasolina ang pumapasok. At kapag mainit na, nagbibigay siya ng data kay ECU para magbawas naman ng gasolina. Nag-a-adjust yung ating ignition timing. So si ECT rin ang nagbibigay data kung bakit nag-a-adjust ng timing. And then sa dashboard, konektado din sa dashboard, ito yun, yung isa. Tapos yung kanyang cold start. So kapag kasira ang ECT, ang alam ni ECU, lagi lang naka-cold start. Lagi lang malamig yung makina mo kapag sira to. So ibig sabihin, hindi mag-o-open yung pan
ang mangyayari, mag-overheat ka. Yun yung resulta. Hindi magbubukas yung fan dahil walang trigger. Poor fuel economy, the ECU may keep the engine in rich mode unnecessarily. Rough idle or stalling. Incorrect fuel mapping causes poor performance. Hard starting. Check engine light. Yun yung makikita natin. So ayan, kung nagustuhan nyo ang video ito guys, ay pakishare naman para marami tayong matulungan. Marami ang makagawa ng may mga ganitong klaseng problema ng kanilang mga sasakyan. So marami ang ating matutulungan guys. So, pakishare na lang. Maraming salamat sa inyo guys.